Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, good afternoon, Popoy at Bea, pati na rin sa mga nakikinig sa inyo ngayon. Ako nga pala si Robert, 30 years old at nagtatrabaho bilang isang staff sa isang collection agency. Sumulat ako sa inyo para i-share ang kwento ko at para na rin humingi ng payo. Happy-go-lucky type of guy ako, Popoy at Bea. Hindi ko masyadong sineseryoso ang mga problema sa buhay dahil feeling ko lalo lang akong masistress kung iisipin ko yung mga yon. Kaya kung gaano ako ka-chill sa buhay, ganun rin ako mag-handle ng relasyon. High school yata ako nung una akong nagka-girlfriend. Tumagal lang kami ng 1 taon kasi ang dami niyang demands. Pagkatapos niya, wala pa yatang 1 buwan, nagkaroon na ulit ako ng bagong karelasyon. Naka-4 akong girlfriend na puro short term lang at may mga ka-flings pa in between. Akala ko magiging ganito na ako habang buhay pero nakilala ko si Karen. Pumunta kami noon sa bahay ng isa kong katrabaho na may-ari ng isang tindahan. Habang nagiinom kami doon, nakiraan si Karen para bumili. Love at first sight yata ang nangyari sa akin noon dahil simula nung gabing yun, hindi na siya natanggal sa isip ko. Kinulit ko ang katrabaho ko para makuha ang number ni Karen at ang Facebook account niya. Minessage ko siya noon at pinaandara ng mga the moves ko. Pero hindi kaagad gumana. Ibang-iba si Karen sa dami ng mga babaeng nakilala ko. Siya lang yata yung niligawan ko ng matagal. Buti na lang at nadala sa panunuyo at sinagot din niya ako. Maayos naman na naging takbo ng relasyon namin pero siguro nung mga 3 years na kami, nagkaroon ako ng ka-fling. Pinaghinalaan niya ako pero syempre dininay ko. Nagalit siya at nakipag-break pero sinuyo ko kaya bumalik din sa akin. Sa isip-isip ko, mahal na mahal nga siguro ako ni Karen. Kayang-kaya niyang tiisin ang lahat ng pag-uugali ko. Grabe, parang tanga talaga to. Babe, babe, tingnan mo tong prenup ni na Andrea. Ang ganda oh. Bam! Na talaga nito. Babe, tingnan mo na kasi to. Dali na. Ayun, nanonood yung tao ng vlog dito. Siya, wag na. Sige, manood ka na dyan. Wag na, mamaya ako na yung papanoorin. Tuloy mo na lang yung sinasabi mo. Naiinis ka naman. Hindi na nga, ano ba yun? Wala naman. Gusto ko lang kasing i-share sa'yo tong prenup ni na Andrea. Tanda mo ba siya? Yung pinsan ko sa mother side? Si Andrea, yung grabe iniyak nung nag-break sila ng boyfriend niya. Oo, yun nga. Di ba parang 2 years na rin siyang single pero nitong taon lang, nagka-boyfriend siya ulit. At ayun na nga, parang 5 months pa lang sila. May pa-prenup na. Magpapakasal na next month. Baka buntis na. Ha? Hindi no. Tinatanong nga namin kung ganun pero hindi daw. Bakit magpapakasal na sila agad? Siguro mahal na mahal nila ang isa't isa. Wala naman kasi sa tagal yan Kapag naman feel na nila na ready sila, pakasal na sila. Tsaka 30 na rin yung si Andrea. Mahihirapan na rin siyang manganak if ever. Okay. Tapos yun nga, natanong na din ako nung iba ko pang pinsan sa GC namin. Siyempre alam nila magkasing tanda lang kami ni Andrea. Tanong nila kung kailan daw ako magpapakasal. Tinawanan ko lang sila. Sabi nila ang tanda na raw natin. Ano naman? Ewan ko ba sa kanila? Binibiro pa nga ako na ang tagal-tagal na raw natin, ano pa raw bang inaantay. Kaya mo na sila.
Sabihin mo, di naman tayo nagmamadali. Mauna sila kamo. Ang nga ng buhay ngayon tapos may pandemic pa. Uunahin pa ba naman yung kasal? Hindi ko naman gusto ng bonggang kasal eh. Simple nga lang ang gusto ko. Basta, andun lang yung family ko, okay na ako. Eh, pag in-invite natin lahat ng pamilya mo, di na simple yun. Dami nyo kaya. Makakabaw na nga kayo ng barangay eh. Eh di okay. O teka, bakit tumatayo ka na? Wala. Parang gusto ko na lang munang umuwi. Bakit ka uwi? Di ba sabi mo dito ka matutulog ngayong gabi? Eh naalala ko may gagawin pa pala ako. Babe, wait lang. Bakit parang nawala ka na naman yata sa mood? Ano, may nasabi ba akong mali? Wala. Yan ka na naman eh. Sasabihin mo na namang wala kahit meron naman talaga. Eh wala nga eh. Ano ba kasing problema? Sabihin mo na. Wala nga. Gusto ko na lang umuwi. O sige. Sige. Oo, papayagan kita umuwi. Ihatid pa kita. Pero pwede ba, katilahin mo muna yung ulan bago tayo lumabas? Delikado ka rin sa kalsada eh. Saka ayoko naman mapahamak ka. O sige, ganito na lang. Ako na lang muna lalabas doon sa sala. Maiwan ka muna dito sa kwarto ha. At kung ano man yung nasabi ko kanina, sorry. Sana mamaya makapag-usap tayo na maayos. Okay? Sige na, labas na ako. Babe, tulog ka ba? Oh, May dala akong popcorn dito eh. Cheese flavor na favorite mo. busog pa ako. Babe, sorry na. Kung ano man yung nagawa ko, sorry na. Ano ba kasi talaga yung nagawa ko? O, nasabi ko para hindi ko na uulitin. Wala. Wala ka namang masamang sinabi talaga. Ako lang yata tong sensitive. Ano ba kasi yun? Kasi kanina, nung nag-uusap tayo tungkol sa kasal, na-offend ako nung sinabi mo na kapag inimbita ko yung buong pamilya ko, hindi na simpleng kasal yun. Ganun ba kami karami? Oh, sorry. Hindi naman yun yung ibig kong sabihin eh. Sorry kung na-offend kita sa joke ko. Tumawa ka pa, kasi feeling ko tuloy pinagtatawanan mo kami. Uy, hindi ah. Sige na, sorry na. Hindi na mauulit. Oo na. O, ayan. Bati na tayo ha. Buti na lang din umuulan. Nakisama yung panahon sa akin. Kasi feeling ko kanina, kung walang ulan, uuwi ka talaga sa inyo eh. Aba, oo talaga. Pero babe, may itatanong lang ako. Ano yun? May plano ka ba talagang pakasalan ako? Oo naman. Talaga? Kailan? Basta. Sigurado akong pakakasalan kita. Pero syempre, dapat may ipon na tayo kasi hindi biro yung pagpapakasal. Dapat yung pinaghahandaan, pinagpaplanuhan. Dahil kahit paano, gusto ko rin namang ibigay sa'yo yung kasal na pangarap mo. Nag-iipon naman tayo, di ba? Hindi naman bonggang kasal yung gusto ko. Alam ko, pero syempre bilang lalaki, gusto ko maging special yung araw na yun para sa'yo at para sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Dahil lahat ng yan, matutupad natin yan. Wala na akong ibang gustong babaeng pakasalan, makasama habang buhay, kundi ikaw lang. Papayat Bea, totoo ang lahat ng sinabi ko kay Karen. Wala na akong ibang babaeng nakikitang makakasama habang buhay, kundi siya lang. Pero gaya nga ng sabi ko, kailangan kong paghandaan yung kasal. Ang totoo nga niyan, pumipili na ako ng singsing na gagamitin ko sa proposal ko sa kanya. Pero nitong nag-pandemic, parang bigla akong tinamad sa idea ng kasal. Nagsimula siguro to nung natutulog na siya sa bahay namin. Mas malapit kasi yung pinagtatrabahuhan niyang supermarket sa bahay namin kesa sa bahay nila. Dahil nga naging mahirap ang biyahe ng pandemic, sinabi kong magstay na lang muna siya sa bahay ko. At dahil doon, parang nakampante ako kasi kahit hindi kami kasal, nagagawa na namin yung mga ginagawa ng mag-asawa. Masaya naman kami sa ganitong setup. Kaya parang nawala na sa isip ko
yung pagpapakasal. Babe, gising na. Hmm. Mamaya na. Babe, bumangon ka na dyan. Alas 6 na ng umaga, oh. May pupuntahan pa tayo. Ha? Bukas na. Anong bukas? Ngayon yung pina-reserve natin doon sa resort. Mamaya niya, magla-lockdown na naman. Hindi na naman tayo makakalis na to. Inaantok pa kasi ako eh. Bakit ba napakantukin mo ngayon? Sige na, bumangon ka na dyan. Ikaw nag-push ng lakad na to, tapos ganyan ka. O edi sige, kung ayaw mo, pabayaan na lang natin yung down payment natin doon. Bahala ka dyan. Sige na, babangon na. O siya, bumangon ka na dyan. Sumunod ka na doon sa kusina. Nagluto na si mama ng agahan. Tapos kumain muna tayo bago umalis. Dahil mahaba-haba yung biyahe. Oo na. Lalabas na ako ha. Sumunod ka na kagad. Ay, nako si Karen talaga. May panaging antukin. Papasin ko, napakatamad pa nitong mga nakaraang araw. Sige na, umupo ka na dyan. Pinagandaan na kita ng plato tsaka kutsara mo. Kung kumuha ng kanin, pati yung ulam yun, embutido. Ha? Embutido na naman? Wala bang iba? Wala bang sinigang? Ano? Di ba ikaw yung nag-request ng embutido kahapon? Kaya ka nga ipinagawa pa ni mama ng homemade embutido niyan eh. Tapos ngayon maghanap ka ng sinigang? Oo nga. Kagabi gusto ko ng embutido pero ngayong umaga ayoko na niyan. Sinigang na nga yung gusto ko eh. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Ay nako, wala magluluto ng sinigang. Nakalis na si mama papuntang palengke. Sige na, kainin mo na yan. Sige na, kainin mo na ako. Ano nakain dyan? Ayoko nga niyan eh. Bahala ka, basta ako kakain. Arte nito. Ganit ng sinigang meron namang ulam. Kung gusto mo ng sinigang, bumili ka. O magluto ka. Palak sa buhay mong arte mo. Bakit ka ba ganyan ha? Kung makapagsalita ka, parang hindi ako nagbibigay ng panggastos sa bahay ah. Gusto ko lang naman ng ibang ulam pero parang sinasabi mo na wala akong karapatang mamili. Bakit? Pabigat na ba ako dito ha? Ano? Pabigat na ba ako ha? Ano ba naman pag-iinartihan ha, Karen? Ano pa, iyak-iyak ka pa eh. Wala naman ako sinasabing ganyan. Naiinis lang ako dahil ang aga-aga kung ano namang hinahanap mong pagkain. Hindi ka naman ganyan dati. Kung ano meron, yun yung kinakain mo. Tapos ngayon kung kailan tayo may pupuntahan, saka ka nagkakaganyan. Hindi ko alam. Malay ko. Sinisigawan mo kasi ko eh. Hindi nga ako sumisigaw, nagpapaliwanag lang ako. Teka nga, ano ba nangyayari sa'yo ha? Meron ka na naman ba ha? Ano, ba't ganyan ka? Wala pa nga eh. Hindi ko na nga matandaan kung kailan yung huli eh. Uy, baka rin ha? Anong hindi mo matandaan ha? Malay ko ba? Parang ang tagal-tagal na nun. Baka buntis na ako. Hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. Kung ano naman yung mga sinasabi mo. Siguro may ginagaya ka na namang video sa Facebook. Alam mo, tigilan mo na yan. Kumain ka na. Shucks. Oo nga babe. Ang tagal na yata nung huli kong menstruation. 2 buwan ba o magtatatlong buwan na yata. Hindi ko maalala talaga eh. Teka, seryoso ka ba dyan ha? Oo nga Robert. Baka nga buntis ako. Please, huwag kang magsalita ng ganyan. Teka, buti pa, teka ha, sasaglit ako doon sa drugstore malapit dito. 24 hours naman bukas yun eh. Bibili lang ako ng PT para ma-check natin, ha? Babe, natatakot ako. Kumiyak, hindi ka buntis. Nadali ka lang siguro dahil sa stress, pero i-check pa rin natin yan para makasigurado tayo, ha? So, relax ka lang, ha? Mabilis na ako.
Babe? Ano, hindi ka pa ba tapos dyan? Babe? Palabas na ako. Ano? Kumusta? Negative, no? Delayed ka lang, di ba? Huy, magsalita ka nga dyan. Diyos ko, pinapakaba mo ako sa pagtahimik mo dyan eh. Babe, ano? 2 linya. Positive. Buntis ako. Ano? Sabi ko buntis ako, Robert. Teka. Mag-relax ka nga muna. Ito, umupo ka muna. Eh, hindi pa tayo sigurado kung buntis ka nga. Okay, malay mo, ano lang yan, false positive. Di ba may ganun? Malay mo, gaya nung tropa ko. Kala niya positive siya. Yung pala, hindi. Malay mo. Paano kung buntis nga ako? Hindi ka nga buntis. Hindi ka pwedeng mabuntis. Bakit? Gabi-gabi tayong may ginagawa tapos sasabihin mo hindi ako pwedeng mabuntis? Gabi-gabi man tayo may ginagawa, dapat nag-iingat ka pa rin eh. Ano? Bakit? Ako lang ba yung dapat na mag-ingat, ha? Natural. Katawan mo yan eh. Dapat nung unang buwan pa lang, hindi ka na nagkaroon, sinabi mo kaagad sa akin, kaso hindi. Pinatagal mo pa. O ngayon, namumroblema tayo. Ano? Ibig mo bang sabihin, Robert, kung sakaling buntis nga ako, problema ang tingin mo sa batang dinadala ko, ha? Karing hindi ganon. Ang sinasabi ko lang, hindi tayo handa. Hindi natin alam pareho kung anong gagawin. Ang dami pa natin kinakaharap ngayon, tapos ano, dadagdag pa yan? Di yun na nga. Ang dami mo pang sinabi pero sa dulo, dagdag problema ang tingin mo sa batang to. Bakit ka ganyan, ha? Dati-rate, pag nag-uusap tayo kung paano pag may nabuo, sabi mo pa paninindigan mo. Sabi mo ikaw bahala. Ano, ganyan ba? Ganyan ba yung ikaw yung bahala, ha? Karen! Kasi na... Siyempre nabibigla lang ako, kaya nga di ba sabi ko sa'yo, magpa-check up muna tayo para makasigurado tayo. Alam mo, kung hindi ka handa para sa batang to, bahala ka sa buhay mo. Total, problema lang naman ang tingin mo sa amin eh. Di sige, aalis na lang ako para wala ka ng problema. Karen, sandali naman. Tingnan mo nga ako. Tabi! Popoy at Bea, sa totoo lang, noong mga panahon na yon, hindi talaga ako handang maging tatay. Wala pa sa isip kong magkaanak. Hindi pa nga natatapos yung isipin ko sa proposal, sa kasal, tapos ngayon magiging tatay pa ako. Kaya talagang nabigla ako sa mga pangyayari. Pero syempre mahal ko si Karen at ayoko namang pabayaan siya. Nakapag-usap nga kami ng mahinahon at nagkasundo kami na magpa-check up. At doon nga namin nakumpirma na buntis nga siya. Natakot ako nung una pero nung nagpa-ultrasound si Karen at narinig ko sa kauna-unahang pagkakataon ang heartbeat ng anak ko, hindi ko maipaliwanag yung sayang naramdaman ko. Normal naman daw ang pagbubuntis ni Karen pero kailangan niyang uminom ng mga vitamins at ilang gamot. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok niya sa trabaho at nagkasundo nga kami na sa bahay na lang siyang magsistay ng mas matagal. Akala ko madali lang ang pagdadaanan namin dahil wala namang komplikasyon si Karen o maselang kondisyon. Pero habang tumatagal, parang lalo siyang nagiging demanding. Ay, kakapagod. Ay, nga muna dito sa kama. Ay, grabe. Sobrang nakakapagod tong araw na to. Toxic na kliyente, hindi na maubos. Sila na nga ng utang, sila pagalit pag sinisingil. Ay, naku talaga. Babe, andito ka na pala. Kakarating ko lang din. Napagod ako sa overtime eh. Sabay-sabay kasi yung pinapagawa ng boss namin. Oo. Masungit pa rin ba yung boss mong yon? Oo, ang sungit pa rin. Pinagdidiskitaan nga yata ako nun eh. Bakit naman? Ewan ko sa kanya.
Lagi napapansin kapag nalilate ako ng konti tapos pati report na siya naman dapat yung gagawa. Sa akin pinapatrabaho. Kesyo kailangan daw sa meeting bukas. O tiis-tiis lang. Baka mamaya pag-initan ka pa niyan at hanapan ka pa ng butas para ipatanggal kagaya ng ginawa niya dun sa isa mong katrabaho. Eh, yun na nga eh. Kaya nga kahit iritang-irita na ako sa kanya eh, pinakikisamahan ko na lang. Eh, kung di lang talaga mahirap maghanap ng trabaho ngayon, lalayasan ko talaga siya. Sinabi mo pa. Kita mo nga yung kapatid kong pangalawa, si Jules, nung nakaraang buwan pa siya nag-resign. O, hanggang ngayon wala pang trabaho. Pinapagalitan na nga ni mama sa bahay eh. Paano, tambay ng tambay tapos lagi pang dinadala yung girlfriend doon. Oh, eh ano naman? Aba mamaya mabuntis niya yon. Anong papakain niya doon? Wala siyang trabaho. Tapos yung babae, sa magulang din nakaasa. Ay naku, mahirap nga yan. Ay, teka nga pala. Kala ko ba closing shift ka ngayon? Ba't nandito ka na? Ayun nga pala. Kanina kasi, kinausap ako nung bisor namin. Ang sabi dahil buntis raw ako, ililipat na lang daw niya ako sa opening shift. Tapos kanina, nag-request ako na umuwi ng maaga kasi nga sumasakit yung tiyan ko. Oh, eh, kumusta naman ngayon? Ayun, naging okay naman nung nakapahinga ako. Buti naman kung ganun. O siya, sige, matutulog na lang muna ako. Medyo pagod tsaka stress talaga ako eh. Teka babe, bukas ha, samahan mo ko sa check-up. Ha? Di ba sinabi ko na yan sa'yo? Sabi ko tuwing 15 yung check-up natin kay doktora. O bukas na yun kaya samahan mo ko. Teka, hindi ako pwede bukas eh. O, bakit naman? Eh, sabi ko nga sa'yo, di ba ang daming pinapatrabaho sa akin ng boss ko gawa ng meeting niya bukas. Eh, gusto niya nga umattend din ako doon eh. Kaya for sure, pag nag-request ako ng leave, hindi ako papayagan noon. O di magdahilan ka. Sabihin mo masama yung pakiramdam mo. Ganun. Ano ka ba, sa panahon ngayon, kapag nagsabi ka ng ganyan, matikingan ka ng MedCert o kaya papaswab test ka na. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ko sasamahan bukas. Eh, hindi nga ako pwede bukas. Mamaya yan, lalo ako pag-initan ng boss ko eh. Ikaw na nagsabi na baka mamaya patanggal ako noon, di ba? Paano ngayon yan? Hindi na lang ako magpapacheck up. Pababayaan ko na lang to. Ha? Babe, hindi sa ganon. Ibig ko sabihin, umisip ka lang ng ibang paraan. O baka pwede yung kapatid mo yung isama mo. Total, wala naman siyang trabaho, di ba? O yun, magpasama ka doon. Ayoko magpasama sa kanya. Lalaki yun nakakahiya. O ano naman kung lalaki, kapatid mo naman yun. Ay, naku, mandar na naman yung kaartehan mo. Anong kaartehan? Gusto ko lang samahan mo ako sa check-up ko bukas. Tapos sasabihin mo maarte na ako, ha? Eh, hindi nga ako pwede bukas. Alam mo, ini-stress mo na ako masyado eh. Please, huwag mo na ako pahirapan. Bakit? Ikaw lang ba yung nahihirapan? Ikaw lang ba yung nai-stress, ha? Ako rin. Simpleng bagay lang naman yung hinihingi ko sa'yo Hindi mo pa magawa. Babe, huwag ka na umiyak. Pamarating ka nila mama, sabihin na naman nung sinaktan kita. Totoo naman Sinasaktan mo ko emotionally. Alam mo, kaming mga buntis, marami kaming pinagdadaanan. Akala nyo kasi basta-basta lang magbuntis pero hindi ganon. Ang dami ko ring iniisip. Kaya sorry kung kahit sa mga simpleng bagay gusto kitang makasama. Gusto ko nasa tabi kita. Oo na. Oo. Sige na, huwag ka na umiyak. Babe naman, mahirap din to for me. Kaya please lang, huwag mo naman akong baliwalain. Diyos ko, grabe naman yung mga salita mo. Parang namang wala akong ginagawa para sa'yo. Kaya nga ako nagtitiis sa trabaho ko kasi ayoko mawalan ng pagkakakitaan. Kasi ayoko mahirapan ka at yung magiging anak natin. Tapos may iisip mong binabaliwala kita dahil lang sa hindi kita masamahan bukas. Di sorry. Sorry. Kasalanan ko na lahat. Gusto ko lang naman na sa tuwing pupunta ako sa check-up, ikaw yung kasama ko. Ikaw na tatay ng anak ko. Pero sorry. Sorry kung nag-iinarte ko. Shhh. Wala. Sorry na din. Sige na, gagawa ko ng paraan to bukas. Baka pumayag kahit mag-half day man lang ako. Huwag na. Babe, please. Sige na. Sorry na. Kasalanan ko na. Huwag ka na magtampo. Baka mamaya, mapagalitan ka pa ng dahil sa akin. Ako na nga bahala. Huwag mo na isipin yun. Talaga? Oo nga.
Pero ngayon patulugin mo muna ako, please. Ang sakit kasi talaga ng ulo ko eh. Basta bukas sasamahan kita sa check-up kahit ano mangyari, ha? Oh, sige. Thank you. I love you. Oo na, sige na, sige na. Love you too. Huwag ka na umiyak, ha? Pati si baby, mas stress pa. Sige na, ha? Tulog muna ako. Mm. Popoy at Bea, siguro nga mahirap magbuntis. Pero grabe naman tong si Karen. Parang gusto niya lagi akong nasa tabi niya. Hindi ko naman pwedeng gawin yon. Hindi naman kami mayaman na pwedeng tumigil na lang basta-basta sa pagtatrabaho. Minsan nga naiisip ko kung tama ba yung desisyon ko na sa bahay siya mas matagal magstay. Ewan ko ba kung nagiging masama ba akong boyfriend o irresponsableng ama, pero nakakapagod kasing mag-adjust sa ugali niyang paiba-iba. Feeling ko lumala yung pagiging moody niya habang tumatagal. Minsan, magpapabili ng pagkain pero hindi naman kakainin. O di ba? Sinong hindi maiirita nun? Kapag pinagsabihan mo naman, iiyakan ka na parang ikaw na yung lalabas na masama. Popoy at Bea, sa tingin niyo ba kaya ako nagkakaganito dahil hindi ako handang maging tatay? Masamang tao na ba ako dahil doon? Nagugulat lang naman ako sa mga nangyayari eh. Masama bang hingin ko kay Karen na intindihin niya rin ako? Dapat ba ako yung laging umintindi sa kanya dahil lang sa buntis siya? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Regretful. Popoy at Bea, lumipas nga ang mga araw at magkasama pa rin kami ni Karen. Sa tingin ko, sinusubukan naman naming mag-adjust sa ugali ng isa't isa. Sa aspetong pinansyal naman, syempre, dumami ang gastusin. Isa pang naging issue namin ay yung pagiging demanding niya sa oras ko. Minsan, pakiramdam ko, nawawalan na ako ng kalayaan. Sanay pa naman akong ginagawa yung mga bagay na gusto ko, kaya lang hindi na pwede. Sabi rin kasi ng mama ko, iba na raw ang sitwasyon namin ngayon. Dapat daw mas maging responsable ako kasi magiging tatay na daw ako. Huwag ko raw stressin si Karen dahil makakasama daw yun sa bata. Lalo tuloy akong na-frustrate. Alam niyo yung feeling na parang sobra-sobra na nga yung adjustment na ginagawa mo, pero sa mata ng iba, kulang pa rin. Ay, sa wakas natapos din. Uy, pre, tapos ka na sa report? O pre, nasend ko na rin sa email ni boss. Ayun, sakto, tapos na rin ako eh. Tara shot. Baka mahuli tayo sa barangay nyo. Di ba mahigpit sa inyo manita kapag may nagiinuman sa labas? Hindi naman kasi sa amin. Doon tayo kina paring Danny. Hindi naninita yun. Tsaka sa loob lang naman tayo ng bahay. Ayos ah. Mukhang na-set nyo na yata yan eh. Oo, tsaka pupuntahan din natin si paring Anton tsaka yung kapatid niya. Naalala mo sila? Yung mga kakla natin dati doon sa kinadika nating online game. Taga? Tal ko nang hindi nakikita yung mga yun ah. Kaya nga sumama ka na, minsan lang naman to eh. Ngayon lang tayo magkikita-kita ulit. Sige, pre, sama ako. Alis na ba tayo? Oo, kaya magligpit ka na dyan. Magliligpit na rin ako ng gamit ko. Si Karen nag-chat. Ay, bakit naman ngayon pa ito nagpapasundo kung kailan naman may lakad ako? O pre, tara, bilis na para makarami. Nako pre, hindi yata ako makakasama. Papasundo si Karen eh. Huh?
Bakit nagpapasundo pa yung girlfriend mo? May jeep naman. Isang sakay lang naman mula doon sa trabaho niya hanggang sa inyo. Ewan ko, malay ko ba dito? Pero nag-iinarte lang yan. Yung misis ko nga, buntis yun ha. Hindi ako nagpapadala sa lahat ng kaartehan. Dulo-dulo ako paasa rin kapag sinunod siya. Kaya ikaw, halika na, dito ka na. Okay, paano to? Hindi magpalusot ka, sabihin mo maraming trabaho, hindi ka makakasundo. For sure, pag sinabi mo yun, makakauwi yan mag-isa. Tara na, ayaw mo na yan. Teka, matawag si Karen. O siya, bahala ka. Basta antayin kita sa labas. Pero minsan lang to. Ilang inuman ka na nga hindi nakakasama sa amin eh. Alam kong miss mo na rin mag-inom. Kaya kung ako sa'yo, mag-i-enjoy naman ako kahit minsan lang. Sige na, mababa na ako. Sige, pre. Hello? Hi, babe. Sunduin mo ako mamaya, ha? Tapos daan tayo dun sa tinuro kong store sa'yo nung isang araw. Masarap daw yung siopaw dun eh. Nagkikrave tuloy ako. Sus, kaya ka pala nagpapasundo, nagkikrave ka na naman? Hello, babe? May sinabi ka ba? Medyo malabo kasi yung dating sa akin. Hindi, wala. Ano yun? Yung mga katrabaho ko dito. Babe, kasi hindi kita masusundo eh. Ang dami kasing trabaho. Pinag-o-overtime kami ni boss eh. Ha? OT na naman? Lagi na lang kayong nag-o-OT ah. Sunduin mo na ako. Ang dami ko rin bit-bit mamaya eh. Hindi nga po eh. Di busy nga ako. Tsaka, di ba marami ka namang masasakyan dyan? Kaya sige na. Bababa ko na to, ha? Babe naman eh. Sige na. Dami nang inuutos ni boss. Bye! Ngayon lang ako mag-enjoy. Lubusin ko na to. O bakit ngayon ka lang? Sabi ko, di ba overtime kami? Boss mo na ako pagalitan. Matutulog muna ako. Pagod ako. Pagod ka sa kakainom? Ano kaya inom? Di na nga ako makapag-inom ngayon eh. Hindi raw. Amoy na amoy nga kita eh. Amoy alak kang hayop ka. Ano ba? Napasyat lang ako. Hindi lang ako makatanggi. Ang sabihin mo, nag-inom ka talaga. Nagpalusot ka pa na nag-o-overtime kayo, tumawag ako kanina dun sa opisina ninyo at ang sabi sa akin ng guard, nakauwi ka na raw. Ano naman? Napasyat lang yung tao. Galit na galit ka na naman dyan. Paano kung hindi magagalit? Nagpasundo nga ako sa'yo kanina tapos nasa inuman ka lang pala. Nakauwi ka naman ah. Ano pang problema mo dyan? Nag-iinarte ka na naman eh. Anong nag-iinarte? Alam mo ba ang lakas-lakas ng ulan kanina, ha? Ang dami ko pang bitbit. Walang masakyan na jeep tapos tawag ako ng tawag sa'yo, hindi kita makontak. Nalobat eh. Nalobat o sinadya mong i-off? Ewan ko sa'yo. Dami na naman sinasabi. Hindi na ako sa'yo. Naririndi ka sa akin. Hindi naman ako magkakaganito kung hindi ka nagsisinungaling. Napilitan na lang ako magsinungaling kasi ang ligalig mo. Gusto mo yung nasusunod. Pero mga efforts ko, hindi mo napapansin. Daming lakad ng tropa na hindi ko napupuntahan dahil sa'yo. Tapos ngayon na lang ako sumama sa kanila. Nagagalit ka pa? Dahil ngayon kita kailangan. Mabuti na lang nagmagandang loob yung bisor ko na isabay ako sa sasakyan niya. Kasi kung hindi, baka hanggang ngayon nandun pa ako. Susang okay mo naman. Ang dami-daming masasakyan dyan eh. Kung sinundo ba kita? May dala ba akong sasakyan? Wala naman, di ba? Di dalawa pa tayo hindi makakauwi. Hindi mo nakukuha yung point ko. Ang point ko rito, pinabayaan mo ko, makasama ka lang dyan sa mga tropa mo. Ako hindi mo naiintindihan. Ang dami-dami ko ng adjustments na ginawa. Pero kulang pa rin sa'yo. Lagi mo kong hinahanapan. Kaya buntis ka? Sige, andyan na yan. Andyan na tayo sa hindi madaling magbuntis. Pero hindi rin madali ito para sa akin. Tapos iyak ka na naman. Ako na naman yung masama. Hindi naman ako iiyak kung hindi mo ako ginaganito. Ano ginaganito? Inaano ba kita?
Lahat na ng gusto mo, sinunod ko. Pabili ganyan, pabili ganito. Tapos nung isang araw, mabisenta ako sa trabaho para lang mabili yung pinaglilian mo kung anong buko pa. Eh, ang dami-dami namang tinda dyan sa kanto. Yung gusto mo pa ay nandun sa kabilang bayan. O tapos ano, nung nadala ko dito, gakurot lang yung kinaya mo. Tapos natawa-tawa ka pa na parang nangaasar. Eh, ano bang akala mo sa akin, di napapagod? Ngayon, galit na galit ka na naman porque hindi ko nadaanan yung gusto mo siopaw. Kaya bukas, isang sakong siopaw yung dadaling ko sa'yo. Buisit ka, makalis na nga. Popoy at Peya, dala na rin siguro ng kalasingan, kaya ganun yung mga nasabi ko kay Karen. 2 araw yata kaming hindi nagpansinan hanggang sa siya na yung unang nag-approach sa akin. Nagsorry siya kung hindi raw niya naintindihan yung side ko. Hindi na raw siya magiging demanding. Nagsorry na rin ako para matapos na. Hanggang sa, ewan ko ba, pero parang habang tumatagal, paboring ng paboring yung relasyon namin. Pero siguro, kaya ko rin to nararamdaman ay dahil kay Anika. Classmate ko siya nung high school at gamer din. Crush ko na siya noon pero hindi ko siya naligawan kasi umuwi sila ng probinsya. Hanggang sa nung pandemic nga, nakita ko yung profile niya sa Facebook. Businesswoman na pala siya at nagbebenta ng mga makeup na siya mismo ang gumagawa. Aminin ko na baling sa kanya yung atensyon ko. Bukod kasi sa maganda at sexy na siya, ang saya-saya pa niyang kachat. Hanggang sa isang araw nga, nabalitaan ko na may dadalawin siyang kamag-anak malapit sa workplace ko. Hindi ko tuloy napigilang ayain siyang makipagkita. Bakit ba ako nakakabahan? Relax, Robert. Relax. Hi, Robert. Anika, diyan ka na pala. Upo ka. Salamat. Kanina ka pa ba? Sorry ha kung natagalan ako. Gutom ka na siguro, no? Mag-aalauna na pala. Ay, ang ganda niya pala talaga sa personal. Hawig na hawig niya si Maui Taylor. Ay. Uy, Robert. Robert, Anika, sorry ha. Ano nga yung sinasabi mo? sabi ko, sorry kasi late ako. Yun ba? Wala yun. Tsaka, sakto lang yung dating mo kasi na-order ko na yung sinabi mo sa chat. Mamaya siguro isi-serve na yun ng waiter. Ay, okay lang ba talaga na matagalan ka? Mag-1 o'clock na, babalik ka pa sa office nyo. Ha? Hindi naman. Actually, naka-half day naman ako eh. May asikasuhin din kasi ako eh. Ganun ba? So, after pala ng lunch natin, kailangan mo nang umalis. Hindi naman. Bakit? Wala naman. Gusto ko sana maglibot dito sa lugar natin kasi mukhang ang dami ng bago. Pero kung hindi ka pwede, okay lang. Hindi Pwede naman ako. Mamaya ako pa naman nakasikasuhin yun eh. Oh, edi goods. Ang dami na palang mall dito. Syudad na syudad na. Dami nang nagbago pero ikaw, ganun na ganun pa rin. Gwapo pa rin ba? Pwede. Kaya siguro in love sa'yo yung asawa mo. Sus, hindi ko pa naman siya asawa. Pero buntis siya, tama? Oo. Well, ikaw, kumusta? Balita ko, dami mo rin manliligaw. Madami ka dyan. Wala nga eh. Diyan naman ako hindi naniniwala sa'yo. Sa ganda mong yan, tsaka sa successful mong yan, imposibleng wala magkagusto sa'yo. Sa maniwala ka man o sa hindi, wala talagang naniligaw sa akin ngayon. At uunahan na kita. Wala rin akong boyfriend o ka-Emmy. Alam mo, hindi talaga ako makapaniwala dyan.
Totoo nga. Sabi nga nung isa kong pinsan sa probinsya, siguro daw nahihiya sa akin yung mga lalaki kasi ganito na daw ako. Successful. May sariling negosyo, pataray. Ikaw mataray. Diyos ko, ang bait mo kaya. Pero kahit paano may point naman yung pinsan mo. Kasi syempre, kapag mga ganyang strong independent woman, feeling namin mga lalaki, hindi na kami kailangan sa buhay nila. Ganun ba? Kahit naman ganito ako, namimiss ko pa rin yung feeling na may partner. Yung crush ko kasi nung high school, hindi ako niligawan. Oh, talaga? Swerte naman yung crush mo, pero malas din siya kasi hindi ka niya niligawan. Tangi ka, ikaw kaya yun. Ako? Crush mo ako? Oo, no? Kaya nga nung nalaman kong uuwi na kami sa probinsya, sobrang nalungkot ako. Nag-iyakan nun sa computer shop, kaya lang hindi ako yung nakasama kasi nag-iimpake na kami. Ayun. Talaga. Actually, crush din kita nun eh. Kaya lang, yun nga, umalis ka na. Kaya, iba na lang yung niligawan ko. Ano ba yan? Ngayon pa talaga tayo nagkaaminan. Anyways, malapit na bang manganak yung girlfriend mo? Ha? Parang 7 months na yata. Hindi ko natanda eh. Baliw ka talaga. Alam mo dapat, every step of the way, nasa tabi ka ng girlfriend mo. Oo naman. Anyways, ano pa yung order natin? Kaya muna tayo kasi marami tayong papasyalan mamaya. Oh, babe, ba't gising ka pa? Inaayos ko kasi yung gamit ko. Paano mo inayos? Bakit may pupuntahan ka ba bukas? Basta, Bakit nga? May problema ba? wala. Nag-iinarte lang ako. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na lang. Huwag mo na akong pag-isipan pa. Anniversary natin ngayon. 8 years na tayo. Sabi mo, magse-celebrate tayo. Kaya nagluto ako. Naghanda ako, pero anong oras ka na umuwi? 11:00 na ng gabi. Sorry na. Busy nga lang sa work. Busy? Tumawag ako sa office nyo. Nag-half day ka raw. Ako naman tong si tanga. Aasa-asa na baka may pa-surprise ka. May paganap ka. Hanggang sa nag-alas 6 na ng gabi, wala ka. Tinawagan na kita't lahat, hindi ka sumasagot. Naiinis ako sa'yo. Pero umaasa pa rin ako na baka darating ka may dalang flowers o favorite food ko. Babe. Babe, sorry na. Pero ano? Ngayon ka lang uuwi at ipaparamdam mo sa akin na nakalimutan mo yung espesyal na araw na to? Ano pang pinaggagawa mo talaga, ha? Babe, sorry na. Meron nga lang ako inasikaso. Yaman sa weekends, babawi ako sa'yo. Anong inasikaso mo? Basta! O ayan, naiinis ka na naman kasi tanong ako ng tanong. Paano kung hindi magtatanong, Robert? Hindi mo ako binibigyan ng matinong sagot. Alam mo, siguro nga nakakabigat na ako sa'yo. Siguro mas magiging okay kung aalis na lang ako rito. Ha? Ba sinasabi mo? Ganun din naman, Robert eh. Lagi na lang tayong nag-aaway. Hindi na tayo nagkakaintindihan. May mga gabing nakakatulog na lang ako nang umiiyak pero wala kang pake sa akin. Babe, hindi totoo yan. Pagod lang siguro ako noon. Lagi ka namang pagod eh. Tapos sasabihin mo, dadagdag pa ako. Robert, kung talagang nag-iinarte ko dahil sa pagbubuntis ko, mali ka. Kung alam mo lang kahit ako, naninibago ako sa lahat ng nararamdaman ko. At ito yung panahon na kailangan ko ng suporta mo. Pero ano, wala akong makuha sa'yo. Ano, magsusumbatan na naman ba tayo? Kari naman, nakakapagod na. O di ba? Pagod ka na? Eh ano pa bang ginagawa ko rito? Uuwi na ako sa amin. Baka pag magkalayo na tayo, maging okay na ang lahat. Ay, sige na, bahala ka na. Kung yan ang gusto mo, gawin mo. Alam mo, nakakasawa na rin. Pigilan ka ng pigilan, tapos paulit-ulit naman tayo magsusumbatan. Sige na, umalis ka na kung kailan mo gusto. Tutulog na lang ako.
Nung gabing umalis nga si Karen, o nung gabi na yon, umalis nga si Karen. Sinundo siya ng kapatid niya. Nagtulog-tulugan lang ako noon pero naririnig kong umiiyak siya. Hindi na ako bumangon kasi alam kong wala rin naman akong magagawa. Ayoko siyang pigilan kasi pakiramdam ko rin kailangan muna naming maglayo. Hindi ko rin kasi alam yung gagawin ko. Magkahalo-halo yung pakiramdam na guilt, umay, at inis. Paulit-ulit na lang kasi pero eto na naman ako. Hindi na natuto. Kinabukasan, wala kaming pansinan ni Karen pero sa isip-isip ko, hindi magtatagal ang away namin kasi alam kong hindi niya ako kayang tiisin. Alam kong babalik at babalik sa akin si Karen. Hanggang sa nag-isang linggo na nga at wala akong narinig galing sa kanya. Doon na ako kinabahan. Kaya isang araw, pinuntahan ko na si Karen sa bahay nila. Jules, yung tubig ko ha, dinala mo? Karen, Ikaw pala yan. Akala ko yung kapatid ko yung nagbukas ng pinto ng kwarto. Hindi ko napansin, nanonood kasi ako nitong series. okay lang. Gusto mo ba ng tubig? Ikukuha muna kita sa kusina niyo. Hindi na, wag na. Bakit ka pala nandito? Gusto ko sana mag-usap tayo ng maayos eh. Tungkol saan? Tungkol sa atin. Please, ayusin natin to. Wala na tayong aayusin, Robert. Ayoko na. Babe naman eh, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo, pero maniwala ka sa hindi. Pinagsisisihan ko na yon. Nung hindi mo ako pinapansin, nare-realize ko na hindi ko pala kaya nang wala ka. Tama na, Robert. Nagamit mo na sa akin ang mga linyang yan. Tigilan mo na yan. Totoo naman kasi, baby. Sorry kung itong mga nakaraan, ang dami kong sablay. Aminin ko, nagulat kasi talaga ako nung malaman kong buntis ka. Na-pressure din ako kasi magiging tatay na ako. Pakiramdam ko hindi ako magiging mabuting tao, kaya paano ako magpapalaki ng bata? Yung mga gumulo din sa isip ko nun eh. Kung sinabi mo sa akin yan noon pa, di sana dumito muna ako sa bahay. Sana nag-isip ka muna. Kasi kapag magkasama tayo, hindi ko maiwasang masaktan sa mga ginagawa mo eh. Siyempre, ang dating sa akin, pinapabayaan mo ko. Kaya nga, sorry na. Sorry na, babe. Kung gusto mo, sige, ganyan, gawin natin. Dito ka muna sa inyo, ako na lang yung dadalaw dito. O gusto mo, pwede rin ako yung mag-stay ng ilang araw dito. Para saan pa, Robert? Tapos na nga tayo. Babe, huwag mo namang sabihin yan. Sorry na. Please, hindi ko kayang wala ka. Hindi mo kayang wala ako? Kasi gusto mo dalawa kami sa buhay mo? Anong ibig mo sabihin? Alam kong ayaw mong pinapakailaman ko yung messenger account mo. Ano? Pero iba yung kutob ko. At nakita ko yung usapan yun ni Anika. Nalaman ko rin na nung anniversary natin, kayong dalawa ang magkasama. Babe, teka, mag-explain ako ha. Alam mo ba, nung nabasa ko yun, sobrang sakit para sa akin. Yung effort na effort ako sa paghahanda tapos malalaman ko na yung boyfriend ko may kasamang ibang babae. Ikaw pa yung nagpaalala sa kanya ng araw ng lunch date nyo. Pero anniversary natin, nakalimutan mo. Babe, sorry na. Nagkamali ako eh. Gustong gusto kong isumbat lahat ng sama ng loob ko sa'yo. Pero wala na akong lakas para gawin yun. Iniyak ko na lang. At alam mo, na-realize ko 8 years ang sinayang ko sa taong paulit-ulit naman akong sinasaktan. Babe, hindi totoo yan. Mahal kita. Oo, nagkamali ako pero bumabawi ako sa'yo, di ba? Maniwala ka, ikaw lang yung babaeng gusto ko makasama habang buhay. Lagi mong sinasabi yan, Robert. At lagi akong nagpapadala sa mga hilaw mong pangako. Pero ngayon, ayoko na. Pagod na ako kaya tama na. Karen,
kung yung sa amin ni Anika yung kinagagalit mo, sorry pero maniwala ka walang nangyari sa amin. I mean, nag-lunch lang talaga kami tapos sinamahan ko lang siya mamasyal. Yun lang yun. Hindi mo talaga nakukuha yung point ko, no? Umaayaw ako sa relasyon na to, hindi dahil dyan sa babaeng yan, kundi dahil sa iyo mismo. Paulit-ulit yung kasalanan mo. Hindi ito yung unang beses na nahuli kitang may kalandian. Magpapakatanga pa ba ako? Babe, sorry na. Magbabago na ako. Kung magbabago ka na lang. Hindi mo na kailangang ipagpaalam pa sa akin kasi tapos na tayo. Babe naman oh. Please, huwag ka naman ganyan. Ano, hindi ka ba naaawa sa bata? Ilang buwan na lang, manganganak ka na. O paano? Ayoko namang lumaki siya ng walang ama. Huwag mo akong konsensyahin ng ganyan, Robert. Kasi in the first place, dapat alam mong ikaw yung may kasalanan kung bakit tayo nagkakaganito. Kaya nga, di ba? Ito ko, handang ayusin kung ano man yung nasira ko. Please naman, bumalik ka na sa akin, oh. Please. Ayoko na, Robert. Tigilan mo na ako. Tama na. Palayain na natin yung isa't isa. Bakit? May iba ka na ba, ha? Ano? Kaya ba tapang-tapang mo na makipaghiwalay kasi may iba ka na? Ano? Aminin mo na kung may iba ka na. Ang kapal naman ng mukha mong pagdudahan ako. Wala akong iba. At hindi ko kailangan ng ibang lalaki para maging matapang. Ginagawa ko to kasi gusto ko nang humiwalay sa'yo. Babe, Karen, sorry na please. Please. Please, para man lang sa bata. Sige na. Huwag mong idama yung anak natin sa pagkukulang mo. Huwag mo siyang gamitin para bumalik ako sa'yo. Hindi ko na kasi alam kung anong panggagawin ko. Sasabihin ko para bumalik ka sa akin eh. Tanggapin mo na lang na ayaw ko na. Malaya ka na ngayon. Magagawa mo na kahit anong gusto mo. Wala nang sasagabal sa'yo. Karen, ayoko. Please. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ipagdadamot sa'yo yung anak mo. Pag nanganak ako, malaya kang puntahan siya kahit kailan mo gusto. Ikaw na rin bahala kung gusto mo magpadala ng pampacheck up ko o perang panggastos. Karen. Pero makakaasa ka na kahit anong pangungulit, hindi ko gagawin. Hindi ako hihingi sa'yo. Hindi ako magpaparamdam sa'yo. Karen, babe, please naman, huwag naman ganito. Tigilan mo na yan, Robert. Kasi kahit gaano pa karami ang iluha mo o kahit anong sabihin mo, hindi na magbabago ang isip ko. Ayoko na. Tapos na tayo. Karen, 8 years? Ano tatapusin mo ng ganito? Karen, Hindi please. ako ang rason kung bakit natapos to, Robert. Alam mo yan. Ikaw ang nagtulak sa akin para gawin ang bagay na to. Kaya ayan, ibibigay ko lang yung kalayaang gusto mo. Karen, babe, please. Umalis ka na, Robert. At ayaw na muna sana kitang makita. Salamat na lang sa lahat. Popoy at Bea, hindi ko napilit si Karen na makipagbalikan sa akin nung araw na yon. Pero hindi ako tumigil. Binalikan ko siya makalipas ang 3 araw. Nakipag-usap naman siya sa akin pero ganun pa rin ang sagot niya. Ayaw na daw talaga niya. Pero sabi ko hindi ako susuko. Binigyan ko siya ng space at nung malaman ko na may schedule siya ng check-up, pumunta ako sa kanila para sunduin siya at samahan sa klinik. Pero buong biyahe wala siyang imik. Hanggang makauwi kami, wala pa rin. Nag-open ako ng topic pero hindi niya ako sinasagot. Limitado lang sa oo at hindi ang mga sagot niya sa akin. Umuwi akong hindi pa rin kami okay. Dito ko na nga na-realize kung gaano ako katanga na pabayaan siya ng ganun. Ang dami kong pagkukulang. Ang dami-dami kong pinagsisisihan. Sana inayos ko yung sarili ko. Sana binigay ko sa kanya yung kailangan niyang suporta. Sana mas hinabaan ko yung pasensya ko. Sana mas inintindi ko siya. Popoy at Bea, 1 buwan na lang manganganak na si Karen. Sabi niya, okay lang naman daw kung nandun ako. Okay lang din daw kung wala ako. Ang sakit-sakit sa akin na ramdam kong wala na siyang pake.
Ano bang dapat kong gawin? Paano ko ba maibabalik yung pagmamahal na meron siya para sa akin? Sana ay mabigyan niyo ko ng payo dahil mahal na mahal ko talaga si Karen at gusto kong maayos ang relasyon namin. Maraming salamat sa Dear MOR at more power sa inyo. Lubos na gumagalang, Robert. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, regretful. Robert, I'm pretty sure nanonood ka. Gusto kong maging professional sa harap mo, no? ayokong kagalitan ka na parang ibang tao, pero siguro naman, Robert, nababasa mo yung mga sinasabi ng mga kamorkada natin sa Robert sa comment section. Ayan. Okay. Una sa lahat, mga kamorkada, kumalma muna. Kalma. Kalma, mga kalma! Alam ko, galit na galit kayo, pero kailangan yung kumalma. Kailangan harapin natin itong si kuya mo na parang parang tao, ha? Hindi. Ganito, Robert, aaminin ko na sa'yo at syempre on behalf of the Kamarkadas, hindi kami natutuwa sa mga pinaggagawa mo kay Karen o dun sa relasyon nyo. Alam mo naman siguro yan. Mukha namang aminado ka na alaman mo na yung mga maling pinaggagawa mo. Pero sige, isa-isahin natin. Merong part doon sa storya na for some reason marami yung kumampi kay Robert. Which is yung part na syempre buntis si ating mong girl Karen, tapos ang demanding, ang sobrang sensitive, ang pabebe, yung mga ganyan-ganyang kembot. Well, aminin natin may mga babaeng ganon. Actually, may mga babaeng ganon nang hindi nila sinasadya. Like kasi kapag kabuntis ang babae, nagiging emotional talaga at hindi namin mapipigilan yon. Nagiging emotional, kung ano-ano yung mga naiisip namin na hindi maganda, ganyan-ganyan. Meron naman mga babae na ginagamit yung pagiging buntis para makuha yung atensyon ng kanilang partner, makuha yung, ang tawag dito, yung oras, yung mga ganyan, keme-keme. Pero come to think of it, gagawin ba yon ng isang babae kung sa umpisa pa lang, kuhang-kuha na nila yung 100% attention mo, yung 100% na suporta mo doon sa relasyon nyo at sa pagbubuntis. Kasi kami mga babae, oo, pabebe kami, nag-iinarte kami, pero hindi naman kami maghahanap o mag-iinarte tungkol sa isang bagay na nakikita o nararamdaman naman namin. So kung naramdaman ni Karen sana na 100% into this relationship ka, game na game ka dun sa pagbubuntis, hindi yun magiging sensitive ng ganyan. Yun ang totoo. Yun ang masasabi ko sa aming mga babae. Kung alam mo yun, kung pinaulanan mo siya ng pagmamahal, ng tender love and care, yung nilunod mo talaga siya to the point na si Karen na mismo ang magsasabi na, alam mo, mag-me time ka nga, masyado ka nang nakadikit sa akin, ganyan-ganyan. O kitain mo na yung mga kaibigan mo. Dapat ganun, guys. Alam mo yon? Siguro kasi etong si Robert, kapag ka merong nire-request si Karen, kapag ka merong gustong ipagawa si Karen, alam mo yung may sasabihin pa bago gawin? Alam mo yung parang, ba yan? Yung mga ganyan-ganyan pa. So, alam mo, sino ba namang hindi mabubwisit doon, 'di ba? Sino hindi masasaktan doon? Tsaka isipin yung mga kamarkada, etong pagbubuntis ni Karen, hindi nila plinano to. Hindi sila mag-asawa talaga, ngayon lang sila nagsama sa isang tahanan. So kung si Robert nakakaramdam ng uncertainty na hindi siya handa, syempre si Karen ganun din. Lalong-lalo na si Karen, kasi si Karen yung may bitbit ng bata, 'di ba? Si Karen yung mas mahihirapan physically at si Karen lalong-lalo na emotionally and mentally. Kaya alam mo yon, kayong mga lalaki, yun na nga lang yung pwede nyong gawin, yung intindihin kami. Kasi hindi nyo naman mararamdaman,
Kasi pag buntis ang babae, hindi naman yung parang buntis lang na walang nararamdaman. My God, guys! Ang daming pwedeng maramdaman sa katawan, ang daming parang hindi na magagawa, hindi na mapupuntahan ng isang babae. Hindi lang si Robert, hindi lang yung tatay. Kaya alam mo yon, it's the least you can do. Ang habaan palalo yung pasensya nyo. Hindi yung parang inandyang ka nga, pero sobra mo namang iparamdam na parang ayaw mong nandun ka. 'Di ba? So sasama talaga yung loob ni Karen. Sasama ang loob ng mga kababaihan diyan na juntisicles. Kasi syempre, hindi nila pinano to eh. So sana man lang ramdam ni Karen na hindi siya nag-iisa. Na baka kasi naparamdam ni Robert na anytime pwede niyang iwanan si Karen. So si Karen tuloy, alam mo yung naging doble-doble, sobra-sobra yung pagiging sensitive, yung pagiging clingy. 'Di ba? So that's the least you can do. Ang intindihin yung mga babae. And pero sige, to be fair, sa mga babae din diyan, kapag kabuntis kayo, as much as possible, try to control as much as you can lang naman your emotion. Wag niyong masyadong rin yung mga lalaki, mga sakalin, ganyan-ganyan, ikulong din sa bahay, ganyan-ganyan. Kasi wala tayong magagawa eh. Kahit sino naman eh, mapalalaki, mapababae, kapag naramdaman nila na nakukulong sila, na alam mo yun, na ano tawag dito, parang nasasakal sila, gagawa at gagawa ng paraan niya para makawala. Pero dito sa sitwasyon ni Robert, hindi naman ganun. Tinan mo, nakakalabas naman si Robert. Napupuntahan naman niya kung pwede niyang gustong puntahan. Hindi nga lang nagsasabi ng totoo, 'di ba? So I'm sorry Robert, ako personally, hindi mo makukuha yung aking simpatya and everything. And I think tama lang na iwan ka ni Karen. I'm so sorry Robert, hindi kita magagawang kampihan. Kasi para ako dun sa sa batang dinadala ni Karen. Yung stress na binigay mo, that is so not good. Napaka-foul nun Robert. Kaya ngayon humihingi ka ng payo sa Dear MOR kung ano ang pwede mong gawin. Well, sige, pwede nating sabihin, huwag mong tigilan si Karen kung gusto mo talagang makuha siya pabalik. O sige, ligawan mo, be there, ganyan-ganyan. Pero, wag mo munang isipin na kawawa ka. Kasi, honestly, hindi ka kawawa, okay? Wag mo munang unahin yung pagiging, ang sakit ng nararamdaman ko, ganyan-ganyan. Hindi, Robert. Unahin mo yung nararamdaman ni Karen, unahin mo yung bata, okay? Pero sige, kung gusto mo magkabalikan kayo ni Karen, edi go, sige, ligawan mo, ganyan-ganyan. Pero honestly, sa totoo lang, wala na akong nakikitang pag-asa na babalikan ka pa ni Karen pagkatapos ng lahat ng mga ginawa mo. Ngayon pa, the entire duration of the pregnancy, wala na siyang ibang ginawa, kundi umiyak sa'yo. Ay, kahit ako sasabihin ko, Day Karen, wag na muna siguro. Oo. Bago nyo ayusin yung relasyon nyo, siguro ayusin nyo na lang yung pagiging parents nyo dun sa baby. Lalo at palabas na yung baby. Yun na lang muna siguro gawin yung priority. Lalo ka na, Robert. Huwag mong gagawin sa anak mo yung pinaggagawa mo kay Karen, utang na loob na yung bigla ka nalang mawawala. O kaya magdadahil lang ka para hindi magawa yung gustong ipagawa, ganyan-ganyan. So, alam mo yun, tamang-tama nga sa'yo itong hashtag natin na Dear MOR Regretful. Sana nga magsisi ka na, Robert. Sana na-realize mo na talaga yung lahat ng pagkakamali mo. Kasi, I'm sorry. Hindi mo makukuha yung aking simpatya. O, napakabait pa ng aking pagsasalita ngayon, Robert. Pero kung wala tayo sa nasa harap kita, naku, baka mamaya sinapak kita ng cellphone ko, no? Charing lang. Anyway, basahin natin yung mga masasabi ng ating mga kamorkada na parang feeling ko may kanya-kanya nag-aaway. Ano nangyayari dito? Ba't parang may nakikita ko? May nakikita ko nagsasagutan. Sagutan pa ng suporta yan o sagutan ng ano? Unahin natin si si Renny Boy. Mukhang seryoso tong comment ni Renny Boy. Kuya, alam kong mahal mo si Karen, kaya alam ko na handa kang gawin ang... Wait! Ang bilis naman ang comment section. Wait lang guys, alam ko nagigigil kayo pero pabasa ng mga pinagsasabi nyo. Mariel Gaviola, nasanay kasi siya na hindi siya matiis ng partner niya. Hanggang doon lang yung nabasa ko, umakyat na. Diyos ko, Day. Alam mo, isa pa yan. Tama yon. Nasanay kasi si Robert na, alam mo yun, palaging nandyan si Karen. Pag nag-aaway sila, magsusorry si Karen. O kaya, pag magsusorry si Robert, patatawarin agad ni Karen.
So, pero hindi naman lahat ng lalaki ganun na. Meron namang mga, ang tawag dito, lalaki na na-appreciate naman yung effort ng babae. Although, unfortunately, si Robert nga, ganun, naging kampante. Naku, in love na in love sa akin yan, hindi ako iiwan yan, ganyan. Naku, hindi totoo yun, guys. Hindi totoo yun. Ang isang tao, pwedeng maging super duper in love sa'yo, patay na patay sa'yo, mananatili ang ganyan kapag ka nire-reciprocate mo yung feelings. Kapag ka pinaparamdam mo rin yung nararamdaman niya for you. Pero pagkakatulad nito ni Robert na binabaliwala, na tinitake for granted, mananawa at mananawa yan. Yan ang totoo, kamorkada. Kaya huwag kayong maniniwala na kapag patay na patay, hindi kayo iiwanan. Diyos ko, subukan yung tratuhin ng hindi maganda, iiwanan kayo niyan. Kasi, oo, ang tao may kasakatangahan paminsan-minsan. Pero may katalinuhan din naman tayo. 'Di ba? Marirealize din naman natin kapag hindi na tama yung nararanasan natin eventually. 'Di ba? Si Marvin, bakit ngayon ka lang? Parang tagal mong nawala, Marvin. Saan ka galing? Sabi niya, bahala ka sa buhay mo, kagagawan mo yan. Hindi, joke lang. Tsagain mo lang, super double effort ka para maibalik ang tiwala. At yung feelings niya. Suyuin mo lang at wag ka nang gagaya sa founder namin. Naku, Marvin isama niyo yung si ano. Sabi ng producer, Marvin has been summoned. Ay. Naku, Marvin, yung tropa niyong si Robert, pakalat-kalat, pakikolekta. Ito pa isang tropang mababaerong loyal, si Paul Santos. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Hindi ka nga ready, akala mo binata ka. Ayan pa. Minsan, responsibilidad muna. Hindi ka pwedeng sa babaero lang, hindi ka pwedeng sa babaerong loyal. Gawa ka ng paraan, pamilya yan. Eto si Joanne Tabuelog. Bakit yung ibang mga lalaki ang dali lang kumalas, humingi ng space o sumuko sa isang relasyon? Lalo na kapag buntis o may anak na kayo. Kasi sa isang babae, sobrang hirap niyan. Kasi siya yung nagbubuntis at naiiwan sa anak, kaya mas doble ang hirap kapag iniwan. Totoo yan. Oo. Kaya, alam mo yun, bare minimum na nga lang yung ina-expect natin sa mga lalaki na intindihin yung mga babaeng buntis and everything. Tapos kahit yun nirereklamo pa nila, hindi ko talaga maintindihan. 9 months lang naman yan. Sabihin na natin medyo nagbaliw-baliwan si ate mong Karen dahil nga buntis. After 9 months, pag nanganak na, babalik sa katinuan yan. Hindi mo kayang tiisin yung 9 months na mahaba yung pasensya mo. Ilang taong ka na ba? Habang buhay ka naman naglalaro, nabubuhay binata. Ngayong 9 months ka lang naman, kailangan magpaka-extra seryoso, 100% focus dun sa relasyon, hindi mo pa magawa. 'Di ba? Basa pa tayo. Habibi Ashley, nasa huli talaga ang pagsisisi. Oo naman. 'Di ba? Sisi Chichi. Ayan, Rojo. Sometimes, we only realize the worth and value of someone kapag nawala sa atin. The lesson here is to never take for granted the people we love. It's a two-way street. Ay, taray. I hope ma-redeem ni Robert ang sarili niya sa pamamagitan ng pagsuporta sa anak niya. That's the best thing he can do for now. Doon ka bumawi, Robert, sa Junanakay mo. Ha? Sean Carlo, hindi pa sila kasal niya na. Actually, Putin na lang talaga. Si Rolane Alit, nagising na si Karen sa realidad. And Diyos ko, Lord Robert, pektosan kita dyan eh. Pagpakatino ka na, Robert, hindi pepektosan ka ni Rolane Alit, ganyan-ganyan. Ano pa? Okay, so, anong oras na ba? 2:23 na kamorkada. Anyway, eto masasabi ko mga kamorkada ha. Although ang dami ko ng chinika kanina pa, pero papawisan na nga ako dito. Diyos ko, nagagalaiti ang kiss. Pero mga kamorkada, lalo na dyan sa mga pa-partners na yung babae, buntis and everything, pasensya na. In behalf of sa mga kababaihan na buntis at medyo naging extra sensitive, pasensya na. Pero may mga times kasi talaga na hindi namin nakokontrol yung emosyon namin. Hindi namin nakokontrol yung pagiging sensitive namin, pagiging clingy namin, ganyan-ganyan. Kasi kapag kabuntis kasi, ang daming uncertain eh.
pwedeng malagay sa pwedeng malagay sa alanganin yung future nyo, pwedeng malagay sa alanganin yung buhay ni ate mong Karen, yung buhay ni ate mong buntis. Kaya alam mo yun, ang dami naming nararamdaman ng mga takot, ganyan-ganyan. So, siguro the best thing you can do nga is to habaan your pasensya. Alam mo yun, pang-iintindi lang naman ang kailangan namin. Yun lang naman ang kailangan yung gawin. Pero honestly, hindi yung pagbubuntis ang issue dito sa storya na to Issue to ng ugali talaga ni Robert. Happy-go-lucky, aminado siya. Hindi pa siya tapos sa pagiging binata. Oo, mahal na mahal niya si Karen, pero hindi pa niya kaya yung parang 100% na commitment. Aminin natin yan. Mahal mo lang si Karen, Robert. Huwag mong sabihin mahal na mahal. Utang na loob, nakaka-insulto yon. Mahal na mahal? Pero ganyan ang ginawa mo? Anyway, for now, Robert, ang masasabi ko lang talaga is focus mo na dun sa bata. Ha? Sige, habulin mo si Karen kung gusto mo, pero wag mo stressin si Karen. Kasi feeling ko si Karen ngayon, ang atensyon niya nandun na sa bata, wala na sa'yo. Hindi na para asikasuhin ka pa, hindi na para balikan ka pa. So tanggapin mo na lang, umpisahan mo na lang din tanggapin na ang nawala, nawala na. Na yung basurang tinapon mo na, basura para sa'yo, hindi mo binigyan ng halaga Tinapon mo na, kahit pulutin mo, hindi na babalik sa ayos yan. Okay? Wala na. I don't think magiging katulad pa rin kayo ng dati ni Karen. Kasi, lalo nang ginawa mo kay Anika, nakipagkita ka sa iba, wala man nangyari, hindi kailangan may mangyari para matawag na cheating yon. It's emotional cheating, you guys. And, ang daming ng red flag ang ginawa mo, Robert. So, for now, yun lang ang masasabi ko sa'yo. Focus on your kid more than rebuilding the relationship. Okay? Ang dami-daming nasasabi ng mga kamorkada natin. Kaya maraming salamat mga kamorkada sa pagsama sa akin ngayong nag-iisa. Pasensya na, wala si DJ Popoy. Pero kahit nandito si Popoy, feeling ko hindi ka rin niya ipagtatanggol, Robert. I'm so sorry. This is about love. It's not about gender. Oo, wala ito sa lalaki laban sa babae. This is about a relationship. So, maraming salamat mga kamorkada sa mga payo na binigay ninyo. I'm sure, andyan si Robert. Nababasa niya yan. Kaya kung meron kang masasabi kamorkada, go. Open na open yung comment section natin. Okay? By the way, bukas, another bonggang-bonggang story na naman. Kaya, huwag kayong bibitaw. Sana yung suporta pinakita nyo for this episode, ganun ulit tomorrow. At dahil dyan, sige, bibigyan ko kayo ng patikim. Ano nga bang story maririnig natin for tomorrow? Ngayong Webes sa Dear MOR. Magpasalamat ka, Ace. Pag-iyak lang yung ginagawa ko. Ito na lang yung pumipigil sa akin para sakalin ka. Kaya bilis-bilisan mo na mag-empake kasi pag wala akong naiyak, ipupulupot ko na yung necktie mo sa leeg mo. Kaya umalis ka na, Ace. Lumayas ka na. Hashtag Dear MOR Sandamakmak. Ay, may sakitan? Ang brutal ni ate mong girl? Ba't ganon? Ano yun? Ano mangyayari doon? Nakakaloka. O, yan po ang ating patikim. Nag-story for tomorrow. Kaya make sure babalik kayo dito sa MR Entertainment bukas. Pero, ito na nga, pasalamatan natin yung mga dramatistas natin na nagsigara for today's episode. Siyempre, unang-una na dyan ang gumanap na na Robert! Si Jack Kamat yan. I'm so sure. Ayan na nga. Ang gumanap na Karen, si Jamie Rubio. Ang gumanap na, naku, yung mga kaibigan mong Solsol, Carlo, Dan Capuchon. Ayan tayo Si Anika, Cindy Bacena, at ang nagsulat ng story ito, maraming salamat sa iyo. Ate mong girl, Eileen Capuno, and of course, ang nag-edit si Joko Loco. O, diba? Napakatipid ng characters natin ng story na to, pero hitik na hitik ang mga pangyayari. Ayan. So, maraming salamat again, mga kamarkada, sa pagsama sa akin, sa mga nag-send ng stars, mga super stickers, at super chat. Bukas ulit. Bukas Okay. Thank you so much, guys. At gaya nga na palaging sinasabi niya, Popoy. Oh my God, ano ulit yun?
Stay safe, stay healthy, and of course, ang pinaka-favorite ni Bea, stay happy! Bye, guys!